Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Sa hapong ito, habang tayo ay patuloy sa ating misyon, ay meron tayong nakikita na paparating isang tatay na may daladalang kalabaw mga kabayan, no? At ito ay may karga-karga ng kahoy. Kaya salubungin natin. Para saan ang biyahe niyo? Matapang ba yan tayong ano nyo? Kalabaw? Nanunuwag po? Hindi. Saan po kayo galing tay? Sa taas. Saan dumaan? Umikot kayo? Oh, wow. Kasama nyo pa yung apo nyo. Anong pangalan nyo po? Po? Si Tatay Roger. Anong ginawa nyo po doon sa itaas, Tatay Roger? Nagtatrabaho. Anong ginagawa niyo po? Anong klaseng trabaho po doon? Nang? Singkamas? Ay, ano po? Nagbubungkal. Nagbubungkal po kayo. Anong pananim niyo po doon sa itaas? Kamuti. Kamuti. Ano pa po? Yung sitaw. Sitaw. So galing po kayo doon, then pauwi na kayo ngayon. Saan po ang bahay niyo? Dyan lang din. O kumusta ang mga pananim niyo po doon, Tatay Roger? Mabuti na. Mabuti naman. Wow. May mga bunga na? Oh, meron. Meron na. So, nag-ano kayo, naghuhukay kayo para pangbenta o hindi pa? Hindi pa. Kailan kayo maghuhukay? Baka ano pa. Bagong tanim. Bagong tanim. Merong alaman pero maliliit pa lang po. Oh. Mayroong sili. May mga sili. Maraming bunga. Maraming bunga. Hanggang ngayon may mga bungang sili pa din. Mayroon pa. Mayroon pa. Nakapitas na kayo para ibenta o wala na? Mayroon pa. Hindi ko na. Nakapitas na kayo. Oh, Nakailang sako na kayong pitas yung sili? isang sako lang. Isang sako. Magkano ngayon ang per kilo ng sili, Tatay Roger? So yung pamangkin ko yung nagtitinda. Kayo mag-harvest tapos iuutos nyo po dun sa pamangkin nyo pabenta sa bayan. Oh, nanay nito. Magkano po ang benta nyo dun sa bayan per Ayun kilo? Kanino po yung silihan sa inyo? Hmm. Magkano kinikita nyo? Minsan Sa isang sako, magkano po ang kinita nyo nung nakaraan? Sa isang sakong sili? 1,000 lang. Po, 1,000? Mahal ang sili ngayon mga kabayan ha. Mahal ang sili ngayon. Minsan nga, umaabot pa sa 400 at ang kilo o 600 ang kilo or more. Nung kasagsagan na talagang walang sili. Ngayon, 1,000, isang sako, napakamura na po yung tatay. Anong oras po kayo pumunta doon sa taas? Para maglinis? Umaga. Tapos hanggang hapon po yun. Nasaan po si nanay? Nandiyan sa bahay nyo. May dala-dala kayong maraming kahoy pangbenta o sarili nyo pong panggatong? Panggatong sa bahay. Wow! Grabe po mga kabayan si tatay, no? Bukod sa nakalinis na siya doon sa mga taniman niya, hindi niya sinayang yung kanyang oras. Pagkatapos niya maglinis, ay nanguha ng kahoy para maiuwi naman at meron silang panggatong para magagamit. O di ba? Grabe, doble sipag at napakasipag ni Tatay Roger mga kabayan. Hindi niya sinasayang yung mga oras no sa kanyang pagpunta at pagbaba dito pauwi sa kanyang bahay na meron din siyang dala-dala para pag uwi ng bahay mayroong panggatong, mayroong pang makakain. Siyempre, okay, pwede ba tayong pumunta sa bahay nyo, Tatay Roger? Para naman kahit papaano makilala namin si Mrs. nyo, si nanay. Ha? Okay lang po? Okay, tara. Sasakay po kami lahat, pwede? Ha? Baka? Baka matumbag. Meron din kaming dalang Okay, tara tay. Punta tayo sa inyo. Yung kalabaw ni tatay napapansin ko, akala mo nakamaskara. Ayan o, ngayon ko lang napansin. Nakagupit yung buong katawan pero yung apat na bitis at saka yung mata at saka yung nguso may balahibo kaya para siya nakamaskara.
Oh, may nakasunod din. Oh. Ang ganda naman ng mga panggatong ni tatay. Ang dami niya na. Oh, ang sarap manguha ng gatong mga kabay. Nakakatuwa. Lalo na pag yung ganyan kadami at kalalaki ng panggatong mo. Ay, nako. Kahit wala kang maisaing, puro lang kayo nandyan sa paligid ng bahay mo para ang sarap pa rin tingnan. Oh, so ayan, ganyan kasi pag si Tatay Roger mga kabayan, sabi niya, umalis siya ng bahay maaga. Ang uwi niya ay ngayon, hapon na mga kabayan. Pag uwi niya may dala-dala ng panggatong. Ang tanong, meron po kaya silang pangsaing? Meron kaya silang isasaing at iuulam sa hapong ito mga kabayan? 'Di ba? Pero siyempre, walang imposible sa taong masipag, hindi mawawalan kahit papaano. May pangsaing po yan. Ayan. Saan bahay niyo po, Tay Roger? Ay, ito. Ah, dito lang ibababa. Ito palang bahay ni Tatay Roger. Wow, sige, baba niyo po muna. Kawawa naman yung kalabaw. Ang lakas si tatay, ang galing. Pati yung kalabaw. Sige tay, lagay niyo po muna yung kalabaw niyo kung saan po. Yan. Yan. So salamat. Nakapahinga din ang kalabaw. Oh, ang bait ng kalabaw. Di ba may ano yan, Mami Di? May lahi? No? Kasi kulay itim na itim eh. Bupalo ang tawag. Oh. Bupalo. Pero yung iba niyan matapang, nangahabol pa. Yan. Lalo na yung lalaki, nangahabol yun eh. Abisado, abulin ka. Kumbaga mabait sila sa amo nila. Trabaho ko yan. Wala ng bata ka anak mo. Ang ganda hulog-hulog ako sa pamamasto. Namamastol kayo, Mami Di, ng kalabaw? Buffalo? Uwa, anak. Kaya nyo, Mami Di? Mataas pa ng konti siya. Sa tatay nyo po? Opo ah. Hindi. Sa kailintag yung naabutan mo ng anak ng Kapampangan. Ganun pa lang siya. Tapos kayo na nagpalaki noon. Opo, 97. Naranasan siguro. pala daw ni Mami Di pastol ng kalabaw. buffalo, ng mga malalaking kalabaw. Nakakatakot ang habol. Mga alauna pa eh. Nandyan na kami sa gubat na ganyan. Nag-uumpisa na pamamastol. So ayan po ang nauwi ni Tatay Roger. Ang gaganda ng mga kahoy niya. Ito parang pinagsunugan na siguro, no? Kasi sila pag naglinis mga kabayan, halimbawa magtaba sila ngayon, then after few days or few weeks po mga kabayan, pag mainit, sinusunog nila yung mga kabayan kasi magiging fertilizer din yung abo na yung mga damo na sinunog ng mga kabayan. Kaya yung mga kahoy din niya, syempre, pulot-pulot niya doon sa pinagsunugan ni Tatay Roger. Yan, lahat. Ang ganda ng kanyang panggatong. Opo, masipag na ahawa. So ayan, kailangan ibababa ni Tatay Roger kasi bukas ay babalik na naman siya sa bundok. No, kaya kailangan niyang ibaba yung mga bitbit niya ngayon para bukas iba na naman ang ikakarga diyan. Ayan. Oh, 'di ba? Lakas ni Tatay Roger, no? Hindi ako nagkakamali, ang edad ni Tatay Junior baka nasa 75 to mga 60 to 70, ganyan po. Pero napakalakas pa din ni Tatay Roger.
Oh. May trabaho ka na nga naman, eh di. Tatay, pagulong nyo na lang po, Tatay Roger. Huwag nyo na pong buhatin. Mata, anti mo nga. Bitis may patol ko doon. Pagulong nyo na lang po. Talaga, binuhat ni tatay. Lakas. Ang lakas. Tatay Roger, parang mas mabigat pa yung binubuhat ni Tatay Roger kaysa sa kanya. Ang lakas-lakas eh. Sa bagay, pag banat ka sa trabahong bukid po mga kabayan, talagang malakas ka. Buti lang nandito yung apo ni Tatay Roger. Yan lang ang ginawa niya, tagatanggal ng lubid. Naiya nga raw po. Mamamalay na raw. Mamamalay na raw silang dalawa eh. Ay. Sobrang marupok na. Pamamalay na raw yung apo. Isang buong linggo na po mga kabayan ay may magagamit ang panggatong si Tatay Roger. Sa dami niyo. Diba? Masawa ka na ba magkano ko? Diyan magsisya ko. Mga sipo gabi sila eh. Sinunggo mo. Tignan mo yung matanda oh. Marang nakarating ko yung kakapadisi. Sila yung mamuat tayo eh. Ayan, so tapos na. Pahingahin muna natin konti si Tatay. Tatay Roger, inom po muna kayo ng tubig. Nay, bigyan niyo po ng tubig si Tatay Roger. Kawawa naman. Tubig po, painom niyo po muna ng tubig, Nay. Tatay Roger, sa susunod po, huwag kayo masyadong magbuhat ng malalaki ha. Kunti-kunti lang para hindi ka agad maubos yung lakas nyo. Kasi masama din pag nasubrahan sa bigat ha. Yan, inom po muna ng tubig. Okay, alam ko na po mga kabay. Malapit na kasi ang fiesta dito. Kaya, naghahanda ng maraming panggatong. Ito po yung asawa niyo po, Tatay Roger. Ilang taon na po kayo, Tatay Roger? Senior na po kayo? Ayan. Baka nga nasa 65 or 70 years old na. Hi, Nay! Anong pangalan niyo po, Nay? Angelina po. Si Nanay Angelina. Ilang taon na po kay Nanay Angelina? 70. 70. Si Tatay baka tama nga 70 to 75 si Tatay Roger. Ilan po ang anak niyo po, Nanay Angelina? Wala na ako pong anak. Wala na kayong anak, puro na may mga asawa. Hindi na namatay po. Wala na kayong anak ngayon. Wala po. Ito po, apo. Namatay yung anak niyo. Ilan po ang anak niyo nung hindi pa sila namatay? Ilan? 6 po. 6 lahat namatay? Opo. Bakit? Yung kumutok yung borkan. Ay, po. Lahat po, Nanay Angelina, walang nailigtas, kumbaga. Wala po. Nung pumutok, kayo lang ni Tatay, 2 ang nakaligtas. Oh. Bakit naiwan po sila doon? Hindi po sila nakalikas? Hindi po nagkasakit po. Yung Nagkasakit na. Musta po kayo, Tatay Roger, sa matagal na panahon na naghanap buhay kayo, na siyempre ay wala kayo naging katuwang ng mga anak nyo dahil maagang namatay, no? Kumusta po? mabuti naman. Hindi nyo namimiss yung anak nyo? Siyempre, namimiss mo. Bubuhay sana sila ngayon, malamang may kasama po kayo doon sa pagtatabas, pagtatanim, katuwang nyo po. Ngayon solo nyo, na wala kayong kasama. Buti na paano meron kayong kalabaw na katuwang nyo sa pagtatrabaho sa bukid. O, di ba? Sige. So, ayan po mga kabayan. Kahit papaano, no? Bago tayo uuwi ay nakita pa natin si Tatay Roger papauwi, no, na may daladalang kalabaw, may kargang mga kahoy na panggatong.
Roger, pwede po bang meron kayong alam na kanta? Kayo po, Nanay Angelina, meron? Wala. Okay, sige. Punta rin kayo sa usap. Buti lang may baon tayo ngayon. Walang kahit ay na kanta. Magpinsan kayo na namili? Kaya pala kasing height kayo? Ano kami sabi sa amin? Magkahawig din. Ayan, oh. Magpinsan po pala kayo, Tay? Magkapatid yung... Alam niyo po, mga kabayan, no? Ito yung sinasabi ko. Hindi lang biyaya at pagkakatawa kasi yan yung binibigay natin. Pati yung mga kamag-anak ng mga kabayan na nakita-kita sila noong hindi pa pumutok ang bulkan, hindi nakita sila ulit na naglikas na kung saan-saan mga kabayan. Kumbaga nabuwag sila mga kabayan. Nagkita sila muli. No? Dahil sa mission natin. Pero yun po, kung anong ilang taon na o ilang dekada na nagkita sila, nagulat ako, magpinsan pala sila ni Nanay Miling and Tatay Roger. Magkapatid mismo yung kanilang mother at mother ni Tatay, mother ni Nanay Hindi Miling. ko kasi nakapunta doon kasi alam niya wala ko sasakyan. Opo. Nakasakit ako niyo. Pero ngayon na may anak na kayo, may sasakyan. May nandun yung pula doon yung dinala mo. Kaya nakapunta na kayo Ayan, dito. nakapunta ako dito. Diyos ko. Yun namang isla, yung puti. Siyempre, pinaano ko muna dito sa mga kasama. Siyempre. Oh. Totoo yan mga kabayan. Kasi kung hindi dumating yung mission natin, tayo, ay talagang meron at meron marami sa kanila na hindi na nagkita-kita. Kasi nga pumutok yung bulkan ay nagkanya-kanya sila ng likas. Iba't ibang lugar yung napuntahan nila. Kanya-kanya na sila. Wala na silang pakialam dyan. Basta kanya-kanya na sila iligtas yung mga sarili nila. Kaya maraming pamilya na hindi na nagkikita na, ay hindi ko alam kung buhay pa sila. Hindi ko alam kung nandyan pa sila. Laging ganyan. Kaya sila pasasalamat si Nanay Miling na kahit paano nagkita sila. Hindi pa huli ang lahat. Nagugulat ako, di ba? Isa pala dito sa na-demolish no, na sa mga kamag-anak ni Nanay Miling na matagal na panahon na hindi sila nagkita-kita. Kaya na nagiging emosyonal. Tuwing nakita sila sa matagal o ilang dekada, nagiging emosyonal si Nanay Miling. Dahil kahit pa paano, sa matanda o sa edad nilang ganito, ay nagkita sila. Diba? Biro mo, pinsang buo mga kabayan. Kaya pala yung height, yung mukha ay copy carbon. Malungkot naman, wala Oh. palang anak. Diba? Pero hindi pa huli ang lahat, mamidi. Kasi yung iba, bago sila nagkita-kita ay namatay na. Nalaman na lang nila ay patay na. Talagang hindi na sila nagkita ulit. Ito sila kahit pa paano, nagkita pa din. Kita pa. Diba? Katulad sa inyo, yung kapatid nyo na pinapanawagan nyo, hindi kayo nagkita matagal na panahon. Kapatid ng lolo mo. O kapatid pala ng lolo nyo. Opo. Kasi naghiwalay din kayo noon, yung tsuhin nyo, Opo. nung panahon na pumutok ang, Hindi po, wala pa po yung bulkan. wala pang bulkan. Opo. Naglayas lang dahil ang asawa sumama sa ibang lalaki. Buntis na, 7 buwan. Karga-karga yung pinsan namin. Nakita lang na mapogi itong isang baluga. Sumama. Kaya, yun ang Opo. dahilan na hanggang ngayon hindi pa kayo nagkita. Yung kuya, ang lolo mo sa amin, kaysa makapatay siya, hinarangan ng baril talaga. Pero hindi umibang daan. Isuturo ko rin sa iyo yun. Pero senior na rin yun, Mami D. Siguro, kasi... Mas matanda po ba sa inyo, tsuhin nyo? Opo. Pero feeling ko wala na rin yun, Mami D. Opo. Kasi tsuhin nyo eh. Kayo nga, matanda na nga eh. Bunsong kapatid ng lolo mo. Kung buhay yun, 50-50 na rin. Siguro nga po. Opo. Kasi matanda na, no? Okay. So, ayan. Anong pakiramdam niyo po, Tatay Roger, na hindi lang biyaya palang matatanggap niyo sa hapong ito at nagkita pa kayo sa pinsan niyo? Masaya po ba kayo sa pagbisita niya? Ha? Na kahit pa... ano mensahe niyo po na naiminig ka, Tatay Roger, na nagkita kayo? Ako, pasalamat ako, nagkita kami dalawa. Ito rin, pinsan ko rin akin. Kahit magpinsan kami, diba, alam mo naman mga kultura ngayon. Kung ang gusto niya mga magulang, yun lang talagang siya. Susundin na siya. Ito, dalawa. Yun lang. Magsundo kasi sila magulang lang. Ganun naman talaga ang kultura noon, Nanay Miling. Hindi ka pwedeng Mm. mamili. Ang magulang ang mamili kung sino yung asawahin mo. Bawal ang hawak-hawak noon, bawal ang akbay-akbay noon pag hindi ka pa
Sama kami. wala ka pang basbas ng mga magulang. Opo. Malaking kaso sa kanila noon, sa kultura nila, o sa atin din noon, mga ninuno. Kapag humawak ka ng kamay or umakbay ka na hindi pa kayo, parang malaking labag yon o kaso sa unang henerasyon. So, ngayon, mga kabayan, ito si nanay, parang binuya kung tawagin na ang mga kagustuhan ng mga magulang na sila kahit gaano kalungkot ang buhay na Miling, kantahan niyo po yung inyong pinsan. At nakatakang maiba ang katulad mo sa iyo. Biro-biro ang simula ay wagas pala ay ano. Ayaw-ayaw na ako, ngunit hindi totoo. Dahil sa iyong puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka, maging gabi't araw. Alitinin mo, walang kailangan. Nadinig mo lang, sa labi mo hirang, na ako yung ibigin, laging habang buhay. Kuwang sintay ulilain, sino ba kayang tatawagin, kung hindi si Neneng o Gining. Malayo sa piling, malayo at malapit, hindi pilit ko ring mararating. Huwag lamang masabi nyo, mahal pa rin kayong dalawa. Sinisintak kita, di ka kumikibo, di ka akala mo ata ako'y nagbibiro sa chiko ang lain, pati nagkandungan. Puputok ang puso. Yan. Ay, salamat kuya. Nakita tayo ngayon. It now or never. Yan. Yan, beri-beri. I hold me die. It's me, my darling. I hold me die. Tomorrow will be too late. It's now or never. I hold me die. Para sa itong dalawa kung Ang babae pag nagmamahal, may kulsunada ay nayayabot. Huwag mong dalawin, dadabog-dabog. Huwag mong suyuin, ay nagmamagtol. Huwag iyong iniwan, hahabol-habol. Mayroong binata, may liniligawan. Sa tuwing kanyang pinapanik ng bahay, nagtatago na ayaw malapitan. O ang babae, pag nagmamahal, naloloka, ay buwisit sa buhay. ay, nalalaman. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli Ma'am Edna Hastings sa inyong pagmamahal. More blessings po dahil alam ko kung gaano kabuti yung iyong puso po yung inyong puso po. Kaya pagpalaipapagin ng Panginoong Diyos. Salamat and God bless you. Bye! Ate, magbabay. Sige. Ano naman eh. Paalam na po sa kay kuya po. Huwag ka malungkot. Basta may pagkain. Lawan mo ito. Tiyak. Pagsikilang dala. Wala ka. Alat nyo. Tara rin po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.